Dadaanan na ang halos lahat ng kalsada sa Metro Manila na isinara kahapon dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Glenda. Kasabay ng clearing operations, pinaghahandaan ng iba't ibang ahensya ang posibleng maging epekto na isa pang namumuong sama ng panahon. Makibalita tayo kay CJ Turida. Wala na, pati mga gamit basa na, sira na yung bahay. Isa lang si Aling Nora sa mga taga Metro Manila na nawala ng masisilungan kahapon dahil sa pananalasan ng bagyong Glenda. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, aabot sa halos 50 ang nawasak na bahay sa National Capital Region o NCR, habang 15 naman ang napinsala. Sa mahigit 1 milyong individual na naapektuhan ng bagyo, nasa 25,000 ang galing sa Kamaynilaan. Hindi lang kawalan ng kuryente at pinsala ng bagyo ang problema ng mga taga Muntinlupa. Wala rin kasing tubig sa lugar. 80% ng mga istrukturang pag-aari ng gobyerno ang nasira. Sa tindi ng pinsala, idineklara na ang state of calamity sa lungsod. May mga nasawi rin sa Metro Manila sa kasagsagan ng bagyo. Isa rito ang isang fire volunteer na tutulong lang sana sa pag-alis ng watawat ng mabagsakan ng bumigay na pader. May mga naitala ring sugatan matapos mabagsakan ng debris na mga napinsalang istruktura. Ganito ang itsura ng Kalakhang, Maynila matapos ng bagyo. Ayon sa MMDA, nagkasa sila ng clearing operations kahapon para sa mga nagsipagbagsak puno sa maraming kalsada. Pero dahil mahirap kalabanin ang malakas na hangin, inihunti muna ang operasyon at itinuloy na lang nang kumalma na ang panahon. Mga secondary road na ang tinutukan ng MMDA ngayong araw. Sagabal nga lang sa clearing operations ang panakanakang pag-ulan. Pagtitiyak naman ng MMDA, pwede nang daanan ang maraming kalsada sa Metro Manila. Humupa na rin ang tubig sa mga lugar na binaha kahapon. Sa barangay Salapan sa San Juan, kapansin-pansing mas maraming nahagot na basura ang MMDA kaysa sa nasalok nilang baha. Pero kung perwisyo ang basura sa marami, biyaya ito para sa mga nangangalakal ng basura. Nunungkot po kami ng kalakal para ibenta na namin. Para may pangkain lang. Grounded naman hanggang ngayon ang 2 eroplano sa NAIA na napinsala kahapon sa kasagsagan ng bagyo. Iniimbestigahan ng CAAP kung nagkulang ang Singapore Airlines at Malaysian Airlines sa nangyari. Gustong malaman ng CAAP kung bakit nanatili ang mga eroplano sa airport, gayong alam ng mga airline company na dadaan doon ang bagyo. Wala pang pahayag ang 2 kumpanya. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.